ng Canada para makasama ang nanay at kapatid niya. Habang nandoon, para siyang bulang naglaho. Nalaman ko na lang na may girlfriend na. Sinubukan ko mag-move on. Lumabas ako ng bahay, nakipag-date, kahit siya pa rin ang laman ng puso ko. Halos 1 taon bago ako tuluyang nakabangon. Ngayong 2009, bumalik siya ng Pilipinas. Akala ko, ito na ang pangalawang pagkakataon para sa amin. Pero kabaligtaran ang nangyari. Galit na galit siya sa akin. May mga narinig daw siyang kwento tungkol sa akin at hinintay niya ako magpaliwanag pero hindi naman daw niya ako kinakausap. Hindi naman daw ako nagsalita. Sa isip ko, kung mahal niya talaga ako, kakausapin at tatanungin niya ako. Isa pa, siya yung naunang nawala at nagkaroon ng iba. As if hindi pa sapat ang pananakit niya sa akin noon, nagka-girlfriend siya ulit. Nagagalit ako doon sa jowa. Hindi naman ako yung... hindi naman ako yung bida. Nakakaloka. Anyway, nag-reunion ang barkada namin after a year. Nalasing kami at dahil nawala sa sarili, nakatulog ng magkatabi. Allah. Wala namang nangyari pero pagising ko, nakita ko yung mga gamit ng girlfriend niya sa kwarto niya. Doon ako natauhan. Hinalikan at niyakap ko siya sa huling pagkakataon at umalis ako. Doon ko pinili ang sarili ko. Pagod na ako masaktan. Hindi ako dapat option lang. Kalauna nalaman ko na gusto niya pala akong balikan pero isinara ko na daw ang pintuan. Kasi kung talagang gusto niya ako, bakit hindi niya muna tinapos yung relasyon niya? Nabuntis niya yung girlfriend niya at nagpakasal sila. Ito ang bahagi na parehong sumira at naghilom sa akin. Handa daw siyang iwan ang girlfriend niya. Balikan ko lang daw siya. Tumanggi ako dahil hindi ko kayang manira ng isang pamilya. Pagkatapos ng 15 taon, nagparamdam siya ulit. Hiwalay na daw sila. Hindi daw talaga niya mahal ang asawa niya at nagstay lang daw siya para sa mga anak. Pinagsisisihan daw niya ang mga naging desisyon niya sa buhay. Tapos tinanong niya kung bakit ako umalis. Bumalik lahat ng sakit at lungkot. Pero naalala ko rin na siya naman ang naunang nawala. Siya yung malinaw na pumili sa akin. Malinaw na hindi ka pinili. Oo. 'Di ba? Oo. Anya? Naano mo kami? Oh, kala mo sabog kami ha. May wagang burnay, teka lang. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang pagod sa boses niya. Yung lalaking masayahin at medyo childish na minahal ko, parang wala na. Napalitan ng pagod na tao na bigat sa buhay. Tinanong ko siya tungkol sa hiwalayan nila pero sa susunod na lang daw namin pag-uusapan. Sabi ko, wala nang susunod. Gagawin daw niyang madali para sa akin. Kaya nagpaalam siya at blinak ako. Sobrang daming red flag. Grabe. Tambala. Kaya nga, okay, I'm so excited to know what is your question. Ano yung tanong mo, girl? Ayan na. Eto na. Tambalang kumikinang. Naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko? O masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko po ba siyang... Eto na! Gusto ko ng nail-cutter, may kukurutin ako. Saang parte? Sa pinaka... Puputan kita ng Yan. ulo gamit nail-cutter. Isipin mo kung gaano ka-painful ang death na yun. Poprotektahan ko ba, naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko o masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko ba siyang kausapin ulit? O ito na talaga ang closure matagal na naming hinahanap? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. V. Huminga ka muna ng malalim, Teka, Korea. teka. Hinga muna ng malalim. Uminom ka muna, uminom
ka muna. Inom ng favorite drink na sola. Ayan, Yan. baka naman. Sola, baka naman. Napapagod na akong bumili. Kailan niyo ako susponsoran? Ay, nako! Ayan na! Nakakaloka! Labas mo, Nicoliana! Alam ko, nagkakagulo na yung mga Nicoliana. Hindi ako una magsasalita. Hindi sila nagkakagulo. Ano? Sabi nung Nicolea lang naiirita, Oh. ako na to. Ay, hinawi niya. Hinawi niya na lahat ng Nicolea lang, ako na to. Ako na to magsasalita. Tumigil kayo dyan. Alam mo, V, nag-close na ang lahat nung iniwang kanya at pinalitan. Sa totoo lang, ang may problema dito, hindi na yung lalaki, kundi ikaw. Sa Sabi totoo niya, lang, tao ka na eh. kaya nga. Hanap ka pa ng closure. Closure. Mukha mo closure. Ito lang ang masasabi ko. Hindi po lahat kailangan ng closure. Of course, iba pa rin naman talaga yung naintindihan mo kung bakit ka hiniwalayan. 'Di ba? Pero as time goes by, na maiintindihan mo rin kung bakit kayo nagkahiwalay. Yun lang yun. Hindi kailangan may closure na sinabi niya talaga mismo na ayaw na. Tingnan mo hanggang sa kahuli-hulihan, anong sinabi niya? Gusto niya bumalik sa'yo, pero doon sa kaduluduluan, anong sinabi niya? Gagawin ko madali para sa'yo, ako na magbablock. Di ba parang tanga? Nakakaloka. Ang parang tanga ikaw, B. Ibig sabihin, mo dito, ibig sabihin lang nun, kaya lumapit siya sa'yo dahil kinakailangan niya siguro, it could be emotional support dahil Pwede. pagod na siya. Nung hindi niya makuha yung gusto niya, Ginawa na naman yung ginawa niya sa'yo. goodbye. Correct. And remember, V, ilang beses na niyang ginawa ito sa'yo. Tama, ikaw naman si marupok na V. Oo, di ba? May pag-usap ka pa, pamilyadong tao na kayo Kaya pareho. nga, yun na yung nakakaloka. May pag ganito-ganito ka pa. Wala nang susunod. Di ba? Oh, May pag tapos may tatanong ka pa kung na-protect ka. Correct. Wala nang susunod Tama na yung ginawa Kaya mo. nga, diba? Wala nang susunod na usapan. Pero next question, by the way, tambalang kumikinang. Kailangan ko po ba ng closure? Pambihira ka. Alam mo, sorry ha, pasensya na, V. Pero dito talaga sa sitwasyon na to, ikaw talaga yung ikaw talaga yung marupok. Tama. Na hindi na you are overcome always by your pagiging marupok or by your emotions. Hindi mo na ginagamit yung utak mo. Gets naman natin pagdating talaga sa pag-ibig at mahal na mahal mo, halata. 'Di ba? Kasi kahit na anong red flag niya, Yeah. ang tingin mo doon sa red flag, pink, 'di ba? Green, 'di ba? O kaya yellow. Hindi mo nakikita ito as a red flag na ano ba? Unang-una pa lang yung iniwang ka tapos sinisi ka pa pagdating ng reunion, 'di ba? May Correct. ganon. Oo. Eh siya naman tong hindi nag-explain, may mga narinig ako parang tanga, 'di ba? Alam mo, Tapos, nagpakasal. After 15 years, nagparamdam ulit. nagparamdam. Tapos ikaw parang, ito na ba? This is our chance? Hindi. Walang ganon. Kasi doon sa unang beses pa lang, palagay ko na iniwang kanya para sa iba, nihay-nihoy, para siyang bulang na wala. Correct. 'Di ba? That was the closure already. Kaya may mga tao naman nag-aatip ng ganyan kasi alam nila bumibigay ka eh. Kaya nga pinupush niya pa din eh. Oo. Eh tignan mo, kung una pa lang nag-block ka na, 'di ba? Saka hindi ka na dapat mag-communicate kasi nga, Hindi na. Isipin mo dun sa moment na lasing-lasingan, tapos yung hindi ko masyado mag-gets yun, biglang yung gamit ng girlfriend and nandun sa siguro kwarto. naginuman sila, nandun sila Hindi, nakatulog sa kwarto nung Ng girlfriend. nung lalaki. Oo. Nakita niyo may mga gamit ng so you're living together. Correct. Or talagang they're still together. Oo. Very much together. Diba? At saka wag na ako dun sa lasing-lasingan tapos wala na, okay, sige, fine. Kung walang, pa siya niya. Oo, parang for the last time. Tigilan ako sa mga nakakabwisit na eksenang ganyan. Tigilan ako. Ayan. Nakakaloka. Si Nicole nagpauso niya nung for the last time. I love it. Huling Cameron. Diba? Pero tigilan ako dun sa okay, fine. O, given na walang nangyari, whatever. Pero yung ano ba yung sinabi niya? Parang hindi namin alam, pero nagkatabi kami. Tigilan ako. Dun sa unang parte pala na nagka-reunion kayo. Napaka-defensive ng kwento mo. Pinili nyo na kagad na maging katabi ang isa't isa. Kasi pwede rin namang option na hindi kayo magkatabi. Correct. Para kung magkalasingan man, hindi magiging magkatabi. Diba? Tigilan ako. Ako manginginom ako, kaya tigilan talaga ako. Baka may
dagdag bawas sa kwento. Kaya nga eh. Diba? Sorry na, V. Alam namin tambalanisa ka, ikaw yung dapat kampihan. Pero, obviously here, dito sa sitwasyon na ito, talagang you allow it to happen. Oo. Diba? Yung mga ganyan, hindi ito yung talagang gusto kanya at gusto kanyang balikan. Kung man hindi siya masaya sa kanyang naging pamilya, ganyan. Choice niya din kasi yun na pinilit niya eh. Kahit hindi naman siya ready or hindi niya naman pala mahal. So, hindi mo na yun cargo. Ano mo na yan eh. Ang cargo mo dito is how will you react every time nandyan siya. Saka sa tanong mo na kung naprotektahan mo ba yung sarili mo, hindi. Hindi ko nga magets yung tanong ng protektor Kasi niya sa ikaw ang nagbukas eh. Protektado ka na nung wala na kayong communication eh. Ano ba Ikaw naglagay ng sarili mo. Saktan mo. Oo, correct. Tanggalin ko yung helmet tapos babuyin mo ako. Nakakaloka! Oo. Nakakainis yung mga ganitong klaseng eksena. I-podcast na yan. Di ba? Ang sakit sa ulo, V. And I guess ang pinaka-importante din dito, yung naging, ano ba nangyari? May pamilya na ba to si V? Meron. O yung lalaki lang? May pamilya siya, may 2 anak na siya. Si V? Oo. Tigilan ako, hindi ko nga nakita yun eh. Hindi ko pa nga naisip ko single ka ngayon eh. Ay, tigilan ako kung may 2 ka ng anak. Oo, may asawa ka, may 2 ka ng anak. Makapagkita pa ng mga ganon-ganon. Ay, sakit sa batok, kaloka. Isipin mo na, nakakainis yung masakit yung batok ko na hindi ako kumain ng masarap na chicharon. Ikaw yung nagpakapal ng batok ko today. Ayan na. Nakakabwisit. O, diba? hindi pa to nakaka-recover sa gastos niya. Correct. Kaya, at saka sa in-increase ko na yun yung na timbang dahil sa dami ng lechon Macau na nakain ko. Recently kaya it's not the time para tanungin ako ng mga natatangahan ako na tanong. Tapos sumas pa yung kurudo, hindi niya makausap na mga isasawa niya. Hindi. Nagtatanong lang naman ako kanina kung anong ulam, nagalit sa akin. So ayaw ng mga ganitong kausap, B. Alam mga kabisyo, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, may naamoy na naman ako. Naamoy na mandirigma. Nakikipagdigma sa matinding pagko-commute. Tayong mga kababaihan, tayong mga busy working moms, kahit na napakatindi ng ginagawa natin sa trabaho, meron pa tayong pakikipagdigma na nagaganap tuwing nagko-commute. Kaya it's important para ma-maintain ang enerhiya na meron tayong iron support. Girls, relate ba? Maagang gising, biyahe, trabaho araw-araw? Kapag kulang sa tulog at hindi tama ang kain, posibleng kulang sa iron kaya may lata, hilo at putla. Ako, United Home for Sulfate Iron ang iniinom ko. As advised dito, may sapat itong iron para healthy ang blood with proper diet and exercise. Para sa hardworking ladies, 2 pesos per tablet SRP. May katuwang ka para healthy ang blood, healthy rin ang glow. Iron is a generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Gadget lang! Oras sa Love Radio 140! That time check was brought to you by MX3. Dito ako, believe. Ganong Pak. Puro powder kasi lahat. Champion. Tapat po sa inyo. And Cali. Papa Cali para everybody, every bubbly. Actually, kung may gusto kong malaman kay Jenny o kahit kay Risa, sa akin ka magtanong. I'm the perfect person. Tumahimik ka nga. So, ano bang gusto mong malaman? Ano ba talagang paboritong pagkain ni Jenny? Medyo confused kasi ako kung ano talaga eh. Teka, ano yun? Tapang ng amoy. Parang amoy. So? Kasi Abangan bukas sa Dear Love. Aray nako, kakanta na naman. Huwag na kumanta. Tama na. Thank you for watching. Thank you. Nakating na ba? Ang tagal